Ang vlog na ito ay tungkol sa kung paano maging grateful sa buhay kahit na maraming problema at may pagsubok na pinagdadaanan. Kung ikaw ay maraming problema at may pinagdadaanan at gusto mong gumaan ng iyong pakiramdam, ito na ang vlog para sa iyo. Kaya panoorin mo at tapusin mo ang video ko na to. Paano maging grateful kahit maraming pagsubok sa buhay? Okay, simulan na natin. Mga kanego, minsan parang imposibleng maging grateful lalo na kapag sunod-sunod ang problema. Pero alam nyo ba, ang pasasalamat ay isa sa susi para manatiling matatag sa gitna ng problema at pagsubok na pinagdadaanan. Kaya sa vlog na ito, pag-usapan natin kung paano mo maaaring i-practice ang gratitude kahit na ang buhay ay puno ng hamon. Una, tanggapin na hindi perpekto ang buhay. Una sa lahat, kailangan mo talagang tanggapin na hindi perpekto ang buhay. Huwag mong hanapin ang perpektong buhay bago ka magpasalamat. Walang buhay na walang problema. Pero sa bawat problema, laging may pagkakataon kang matuto. Isa sa pinaniniwalaan ko huwag mong hintayin na lumipas ang bagyo. Aralin mo kung paano mo sayawan ito. Kailangan mong matutong sumayaw sa panahon ng tag-ulan. Sa bawat pagsubok, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga natutunan ko rito? Paano ko ito pakikinabangan at magagamit sa aking susunod na paglalakbay sa buhay? Okay ba yon? Pangalawa, magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Kapag maraming problema, madalas nakapokus tayo kung ano ang kulang o mali. Pero paano kung mag-focus ka kung anong meron ka ngayon? Alamin mo rin kung paano ka makakapagpatuloy sa buhay kung anong meron ka. Hindi kung ano ang mga bagay na wala sa iyo. Pasalamatan mo rin ang mga simpleng bagay kagaya ng pagkain mo sa mesa, init ng araw, o ngiti ng isang kaibigan. Kahit ang pagising mo sa umaga at paghigop mo ng mainit na kape, ang mga taong binilhan mo ng pandesal sa umaga, pati na rin yung nagbigay sa iyo ng mga pagkain kapag bumibili ka sa isang tindahan man yan o sa isang restaurant. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit na biyaya, mas madaling makakita ng positibo kahit sa gitna ng hirap. Halimbawa, kapag traffic at naiirita ka na, magpasalamat ka na safe ka nakaupo sa sasakyan mo at nasa maayos kang kalagayan. Meron ka ding oras para mag-isip o makinig ng music. Pwede mo ring subukang mag-live sa Facebook page mo, kagaya ng ginagawa ko. Kung paano? Panoorin mo na lang doon sa mga Facebook account ko, Lorenzo Binay Manalo. Meron din akong Facebook page na Soels TV. Pwede mo rin akong isubscribe sa aking YouTube channel, Soels TV YouTube channel. Pangatlo, mag-focus ka sa kung ano ang kaya mong gawin. Kapag marami kang problema, madalas nai-stress tayo sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Huwag mong abusuhin ang sarili mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Mag-focus ka sa mga bagay na kung anong kaya mong gawin sa ngayon. Halimbawa, kung may financial problem ka, sa halip na magreklamo, mag-isip ng paraan paano madadagdagan ang income at bawasan mo ang gastos mo. Pang-apat, maghanap ng inspirasyon sa iba. Kapag pakiramdam mo ay ang bigat ng mundo, tumingin ka sa mga kwento ng tao na nakaraos sa mga mahihirap na sitwasyon. Maraming tao ang dumaan sa mahirap, pero nagawa pa rin nilang magpasalamat at magtagumpay.
Pwede kang manood ng mga inspiring videos o magbasa ng kwento ng taong nagtagumpay sa kabila ng kanilang pagsubok sa buhay. Panglima, maglaan ng panahon para sa sarili. Ang pagiging grateful ay nagmumula rin sa pagpapahalaga sa sarili. Maglaan ng oras para mag-relax, magdasal, o mag-meditate. Kapag maayos ang kalooban mo, mas madali mong makikita ang mga blessings sa buhay mo. Subukan mo rin na mag-meditate. Huminga ka lang ng malalim at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Pang-anim, ibahagi ang pasasalamat mo. Ang pagpapasalamat ay hindi lang dapat nasa sa loob. Ibahagi mo rin ito sa iba. Sabihin mo ang salamat sa mga taong tumulong at nagbigay. Nagbigay ng tulong sa iyo at nagpapagaan ang araw mo. Ang pagbabahagi ng positibo ay nagdadala rin ng positivity pabalik sa iyo. Halimbawa, magpasalamat ka sa isang kaibigan o miyembro ng isang pamilya tungkol sa nagawa niyang tulong at sa kanilang presensya. Pangpito, alalahanin mo na ang pagsubok ay pangsamantala. Kapag nasa gitna ka ng problema, parang wala na itong katapusan. Pero tandaan mo, lahat ng bagay ay may katapusan at lumilipas. Ang bawat pagsubok ay may dulo at kadalasan may mas maganda itong dalang resulta. Magtiwala ka lang sa proseso. Tandaan mo na kahit mahirap ang kalagayan mo ngayon, ang bukas ay pwedeng magdala ng bago at mas magandang oportunidad. Pangwalo, magdasal at humingi ng gabay. Kapag hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo, ibigay mo na ang problema mo sa Diyos o sa mas mataas sa lahat. Ang pagdadasal ay hindi lang tungkol sa paghingi, kung hindi tungkol sa pagpapasalamat din para sa lakas na ibinigay sa iyo araw-araw. Pwede mong sabihin na thank you Lord bago ka man lang matulog at pasalamatan mo ang araw kahit gaano pa ito kahirap. At panghuli, yakapin mo ang pagsubok bilang bahagi ng tagumpay. Mga kanigo, tandaan nyo, ang pagsubok ay laging may dalang aral at lakas. Ang hirap na pinagdaanan mo ngayon ay maghahanda sa iyo para sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Magpasalamat ka sa mga pagsubok dahil ginawa kang mas matatag at handa. Gusto kong sabihin sa inyo ito mga kanigo. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang ginagawa pag maganda ang takbo ng buhay. Sa gitna ng problema, doon mas magiging makapangyarihan ang gratitude. Tandaan nyo rin na ang puso na marunong magpasalamat ay laging masaya sa kahit anong sitwasyon. Kaya dapat kang marunong magpasalamat at laging masaya sa kahit anong sitwasyon. Kung nakarating ka sa puntong ito, salamat sa panonood sa video ko. Paki-comment mo naman sa ibaba kung ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo ngayon kahit may problema ka. Hanggang sa muli, ako po si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanigo, sama-sama tayong umasenso at ang pagpapala ng Diyos ay laging sumainyo. Let's spread positivity together.